Magbati ng isang magandang araw sa inyo. Ako po si Ginoong John Vergil Birongoy. Sa bahaging ito ay tatalakayin ko ang paglalapat at pagtataya ng modelong cars ni Swales. Isang karaniwang gawain ang pagsulat. Bukod sa pagsasalita, na ilalahad sa pamamagitan nito ang mga ideya, konsepto at kaalaman sa isang paksa. Subalit, napakakomplikado rin sapagkat kailangan nitong masigurong maipaloob sa isang sulatin ang mahalagang elementong dapat maisali. Sa pagsulat ng mga akademikong sulatin, dapat maisaalang-alang ang mga kombensyon upang matiyak na matiyak yung kaisahan, kaugnayan, at organisasyon ng nilalaman. Atin ang nalaman sa mga naunang talakayan ang ibig sabihin ng CARS ay create a research space at ipinakilala sa atin ni John Swales. Orihinal niya itong binuo upang suriin at gabayan ang pagsulat ng introduksyon ng akademikong artikulo. Ang modelong Carsey-Swale ay binubuo ng tatlong pangunahing yugto sa pagsulat ng introduksyon ng mga artikulong pananaliksik. Una ay ang establishing a territory o pagtatag ng teritoryo kung saan ipinakikita ang kahalagahan ng paksa, inilalahad ang pangkalatang impormasyon at sinusuri ang mga naunang pag-aaral. Ikalawa ay ang establishing a niche o pagtatag ng puwang na sa pamamagitan ng pagtukoy ng kakulangan, tanong o bahaging hindi nalilinaw o hindi pa nalilinaw sa umiiral na pananaliksik. At pangatlo, ang occupying the niche o pagpuno sa puwang sa pamamagitan ng paglalahad ng mga layunin ng pag-aaral, pagpapakita ng o pagpapakilala sa kasalukuyang pananaliksik, pagbanggit sa mahalagang natuklasan at paglalahad ng organisasyon ng artikulo. Ang mga ito ay natalakay na natin, no, o natalakay na ng mga naunang mga tagapag-ulat. Ang modelong Carsey-Swale ay mailalapat sa pagsulat ng introduksyon ng mga akademikong sulatin ayon sa genre, disiplina at wikang ginagamit. Ang genre ayon kay Swale ay isang pangkat ng mga tekstong may magkakatulad na layuning komunikatibo o communicative purpose. Dahil dito, ang bawat genre ay may kini-kaniyang kumbensyon sa organisasyon ng nilalaman, pagpili ng paksa, at paraan ng paglalahad ng impormasyon. Halimbawa, magkaiba ang layunin at istruktura ng isang artikulong pananaliksik, sanaysay, balita, at talumpati, kahit na lahat ay gumagamit ng wika bilang medyum ng komunikasyon. Sa larangan ng akademikong pagsulat, mahalagang maunawaan ang konsepto ng genre sapagkat nakatutulong ito upang matukoy ang angkop na paraan ng pag-uorganisa at paglalahad ng mga ideya. Dito nagiging mahalaga ang CARS bilang isang balangkas na maaaring gamitin sa iba't ibang genre, lalo na sa mga tekstong nangangailangang magpakita ng kahalagahan ng paksa, pagtukoy ng suliranin o puwang na umiiral sa kaalaman, at paglalahad ng layunin o ambag ng akda. Bagamat unang binuo na ang CARS model, no, para sa introduksyon ng mga artikulong pananaliksik, maaari rin itong iangkop sa iba't ibang genre tulad ng thesis, disertasyon, panukalang pananaliksik, akademikong sanaysay, no, review ng literatura, talumpati, at mga ulat teknikal. Sa bawat genre, nananatiling mahalaga ang proseso ng pagpapakilala ng paksa, pagtukoy sa isang suliranin o puwang at paglalahad ng tugon o kontribusyon. Dahil dito, nagsisilbing kapaki-pakinabang na gabay ang CARS sa pagbuo at pagsusuri ng iba't ibang teksto o uri ng teksto. Pangalawa, maaari ring ilapat ang modelong Carsey-Swale, no,
sa iba't ibang disiplina. Ang disiplina ay tumutukoy sa isang larangan ng pag-aaral o komunidad ng mga eskolar na may magkakatulad na interes, layunin, kaalaman at paraan ng komunikasyon. Kaugnay ito ng konsepto ng discourse community na inilarawan ni Swales bilang isang pangkat ng mga taong nagbabahagi ng mga layuning komunikatibo at gumagamit ng mga natatanging paraan ng pakikipagtalastasan upang maisakatuparan ang mga layuning ito. Ayon kay Swales, ang iba't ibang disiplina ay may sariling mga kumbensyon sa paggamit ng wika, organisasyon ng teksto, at mga genre na karaniwang ginagamit sa pagpapalitan ng kaalaman. Halimbawa, ang mananalisik sa larangan ng edukasyon, agham, inhenyeriya o wika at panitikan ay maaaring may kani-kaniyang pamantayan sa pagsulat at presentasyon ng kanilang mga pag-aaral. Dahil dito, maaring magkaiba ang paraan ng pagbuo ng isang artikulo, no, o artikulong pananalisik sa bawat disiplina kahit na pareho nilang sinusunod ang pangkalahatang layunin ng akademikong komunikasyon. Mahalagang maunawaan yung konsepto ng disiplina sapagkat nakaapekto ito sa paraan ng paggamit ng mga genre at estratehiya sa pagsulat. Halimbawa, sa paggamit ng CARS model, maaaring magkaiba ang paraan ng pagtatag ng teritoryo, pagtukoy ng puwang, o pag-okupa sa puwang, depende sa disiplina. Sa mga agham panlipunan, karaniwang binibigyang diin ang mga theoretical at empirical na kakulangan sa literatura. Samantalang sa mga agham at teknolohiya ay higit na pinagtutuunan ng pansin ang mga teknikal na suliranin o metodologikal na limitasyon. Sa makatuwid, para kay Swales, ang disiplina ay hindi lamang isang larangan ng kaalaman, kundi isang komunidad ng diskurso na may sariling mga layunin, pagpapahalaga, at paraan ng komunikasyon. Dahil dito, mahalagang isaalang-alang ang mga katangian ng isang disiplina sa pagsusuri at pagbuo ng genre o ng mga genre, kabilang na yung paggamit ng CARS model sa akademikong pagsusulat. Pangatlo, maaaring ilapat yung modelong CARS sa iba't ibang wika, no? Sinasabing ang wika ang pangunahing kasangkapan upang magkaunawaan yung mga tao at makapagpahayag ng kaalaman, ideya at argumento sa anumang uri ng komunikasyon. Sa pananaw ni Swale, yung paggamit ng iba't ibang wika ay hindi lamang nakabatay sa mga tuntuning panggramatika, kundi nakaugnay din ito, no? Kundi sa mga magkakaugnay na layunin, konteksto at komunidad na gumagamit nito. Dahil dito, nagkakaroon ng iba't ibang paraan ng paggamit ng wika sa iba't ibang genre at disiplina. Kaugnay ng CARS, mahalaga ang papel ng wika sa pagsasakatuparan ng bawat yugto o move, yung pagtatag ng teritoryo o sa pagtatag ng teritoryo. Maring gamitin yung wika upang maipakita yung kahalagahan at lawak ng paksa. Karaniwang gumagamit ang manunulat ng mga pahayag na naglalarawan ng pangkalatang kalagayan, yung trend o kabuluhan ng isang issue. Sa pagtatag ng puwang, ginagamit naman yung wika upang tukuyin ang kakulangan, yung limitasyon, ang suliranin na umiiral na literatura o kaalaman. Samantalang sa pag-ukupa ng puwang, ginagamit ang wika upang malinaw na maipahayag ang layunin sa iyong saklaw at ambag ng kasalukuyang pag-aaral o akda. Magkakaiba rin yung paggamit ng wika ayon sa genre at disiplina. Halimbawa, sa mga artikulong pananaliksik sa agham at teknolohiya, karaniwang formal, objektibo at teknikal yung wikang ginagamit. Sa larangan naman ng edukasyon, wika at maaaring panitikan, no? Maaaring maging isang mapanuri o interpretatibo ang paraan ng paglalahad. Gayunpaman, anuman ang disiplina, nanatiling mahalaga yung estratehikong paggamit ng wika upang maipakita ang kahalagahan ng paksa, matukoy yung puwang at maipaliwanag ang ambag ng isang akda. Gaya ng nabanggit, yung modelong Cars ni Swale ay mailalapat natin una sa genre. Okay. Sa iba't ibang genre.
So, isa dito ay ang mga artikulong pananaliksik. So, ang artikulong pananaliksik ang pangunahing genre na naging batayan o pinagbatayan ni Sewell sa pagbuo ng CARS model. Sa akademikong komunidad, mahalagang maipakita ng isang mananaliksik na ang kanyang pag-aaral ay malinaw, no? Ang malinaw na dahilan at may maiaambag na bagong kaalaman sa umiiral na larangan. Dahil dito, nagsisilbing gabay ang CARS model sa pagbuo ng introduksyon ng artikulong pananaliksik. So, maaari nating ah, ilapat yung CARS sa unang yugto sa pamamagitan ng paglalahad ng pangkalahatang kalagayan ng paksa at ang kahalagahan nito sa disiplina. Karaniwang sinusuportahan ito ng mga datos, mga estadistika, mga teorya, no? At ang mga naunang pag-aaral upang maipakita na ang paksa ay mahalaga at napapanahon. Sa ikalawang yugto, no, sa second move, tinutukoy o maaaring tukuyin yung kakulangan, limitasyon o puwang sa mga naunang pananaliksik. Maaaring ipakita rito na may mga aspektong hindi pa lubos na napag-aralan, magkakasalungat na mga resulta, o may partikular na kontekstong hindi pa nasusuri. Samantalang sa ikatlong yugto, maaaring ilahad ng mananaliksik ang layunin ng pag-aaral, yung mga tanong sa pananaliksik at ang mga inaasahang ambag nito sa larangan. Sa pamamagitan ng istrukturang ito, nagiging malinaw sa mga mambabasa kung bakit mahalaga yung pananaliksik at kung paano ito makapagdaragdag ng bagong kaalaman sa isang disiplina. Gayon din ang modelong CARS ay maaari nating ilapat, no, sa mga thesis at disertasyon. Okay, ang thesis at disertasyon ay mas malawak at mas masusing anyo ng pananaliksik kumpara sa karaniwang artikulong pananaliksik. Dahil dito, higit na mahalaga ang pagkakaroon ng matibay na batayan kung bakit isinagawa ang pag-aaral. Ginagamit ang CARS model upang mabuo ang introduksyon at tiyak matiyak ang malinaw na maipakita yung kabuluhan ng pananaliksik. Sa mga thesis o disertasyon, ginagamit ang unang yugto ng CARS upang maipakita ang kalagayan ng isang suliranin o paksa sa isang partikular na disiplina. Kasunod nito, sinusuri yung mga umiiral na literatura upang matukoy ang mga puwang sa kaalaman. Maaari maipakita rito yung mga kakulangan sa mga lokal na pag-aaral, limitadong metodolohiyang ginamit ng mga naunang mananaliksik o hindi pa napag-aralang populasyon. Pagkatapos naman ay maaaring tukuyin na yung puwang, no, sa pamamagitan ng paglalahad kung paano matutugunan ng nasabing pag-aaral ang mga kakulangang nabanggit. Mahalaga ito lalo na sa mga graduadong programa, no? Kung saan inaasahang makapag-aambag tayo ng bago at makabuluhang kaalaman sa sarili nating larangan. Dahil dito, ang CARS model ay maaari nating gamitin bilang instrumento upang maipakita ang orihinalidad at kahalagahan ng ating thesis o disertasyon. Maaari ring ilapat ang konsepto ng CARS sa mga panukalang pananaliksik. Pangunahing layunin ng isang research proposal ay hikayatin ang mga tagasuri, guro o institusyong nagbibigay ng pondo na suportahan ang isang iminungkahing pag-aaral. Upang maisagawa o magawa ito, kinakailangang maipakita ng mananaliksik na may tunay na pangangailangan para sa isasagawang pananaliksik. Sa pamamagitan ng CARS model, unang inilalarawan ang kasalukuyang kalagayan ng paksa at ang kahalagahan nito sa akademikong lipunan. Kasunod nito, maaari nang ipakita ng mananaliksik, no, ang problemang umiiral at ang mga puwang na umiiral sa umiiral na literatura. Halimbawa, maaaring may kakulangan sa pag-aaral tungkol sa isang partikular na sektor ng lipunan o may bagong suliraning hindi pa natutugunan ng mga naunang mananaliksik. Sa huling bahagi,
inilalahad na yung mga iminungkahing pag-aaral bilang tugon sa natukoy na pangangailangan. Sa ganitong paraan, napatutunayan ng mananaliksik na ang kanyang panukala ay hindi lamang inuulit ang mga naunang pag-aaral kundi nagbibigay ng bago at mahalagang kontribusyon sa larangan. Gayon din, mailalapat ang CARS model sa mga review ng literatura. Bagamat pangunahing layunin ng isang literature review ang pagsusuri at pagbubuod ng mga naunang pag-aaral, malaki rin ang naitutulong ng CARS model sa pag-uorganisa nito. Ang isang mahusay na review ng literatura ay hindi lamang naglilista ng mga naunang pananaliksik, kundi nagsusuri rin ng kanilang mga kalakasan, kahinaan, at maging ang implikasyon. Sa unang yugto ng CARS model, maaaring ilahad ang kasalukuyang estado ng kaalaman hinggil sa isang paksa. Samantalang sa ikalawang yugto, sinusuri na ang mga limitasyon, kakulangan at hindi pagkakatugma ng mga resulta ng mga naunang pag-aaral. Maaaring matukoy rito ang mga hindi pa nasaliksik na usapin o mga grupong hindi pa o napag-aralan. Samantalang sa ikatlong yugto, ipinakikita kung bakit kinakailangan ng karagdagang pananaliksik upang matugunan ang mga natukoy na kakulangan. So gamit yung SCARS, nagiging mas sistematiko at kritikal ang pagsusuri sa literatura at mas malinaw na naipakikita ang pangangailangan kung bakit pangangailangan para sa bagong pag-aaral. Isa ang akademikong sanaysay sa mga genreng maaaring lapatan ng modelong CARS. Bagamat hindi orihinal na idinisenyo para sa akademikong sanaysay, maaaring gamitin ang CARS upang mapalakas ang organisasyon ng introduksyon at argumento ng isang sanaysay. Sa pagsulat ng akademikong sanaysay, mahalagang magkaroon ng malinaw na direksyon ang talakay upang madaling masundan ng mga mambabasa. Sa unang bahagi ng CARS, maaaring ipakilala ng mananaliksik o ng manunulat ang pangkalatang paksa at kahalagahan nito. Sa ikalawang bahagi, maaaring tukuyin ang isang issue, kontrobersiya o suliraning kaugnay ng paksa. Habang sa ikatlong bahagi, maaaring ilahad naman ang thesis o pangunahing argumento na nagsisilbing gabayan o gabay sa buong sanaysay. Halimbawa, ang sanaysay tungkol sa artificial intelligence sa edukasyon. Maaaring ilahad muna ang paglaganap ng AI sa mga paaralan. Pagkatapos ay tatalakayin na yaong mga usaping etikal na nakaakibat nito. At sa uli, maaaring maglahad yung manunulat o mananaliksik ng kanyang posisyon, no, hinggil sa wastong paggamit ng artificial intelligence sa edukasyon. Mailalapat rin sa mga talumpati at presentasyong akademiko ang CARS model ni Swale. Sa mga talumpati at presentasyong akademiko, mahalaga ang isang malinaw at makahulugang panimula upang makuha yung interes ng mga tagapakinig, di ba? Bilang mga recipient ng impormasyon. Makikita rito yung aplikasyon ng CARS model sapagkat sinusunod din nito yung proseso ng pagpapakilala ng paksa, pagtukoy ng suliranin at paglalahad ng mga layunin. Karaniwang nagsisimula ang tagapagsalita sa pagpapaliwanag ng kahalagahan ng paksa. Kasunod nito ay ipinakikita na ang isang suliranin, o yung hamon o kakulangan sa kaalaman na dapat pagtuunan ng pansin. At sa huli, inilalahad ang layunin ng presentasyon at mga pangunahing puntong tatalakayin. Ang istrukturang ito ay nakatutulong upang maging organisado yung presentasyon at upang madaling maunawaan ng mga tagapakinig ang kahalagahan ng paksang tinatalakay. Gayon din sa larangan ng mga negosyo, no, industriya at pamahalaan, mahalaga ang malinaw na pag-uulat ng mga problema at rekomendasyon. Bagamat hindi tahasang ginamit ang terminong CARS model sa mga ulat na ito.
makikita ang kaparehong lohika sa mga estruktura nito. Una, inilalarawan rito ang kasalukuyang kalagayan o konteksto ng isang sitwasyon. Ikalawa, tinutukoy naman ang problemang nangangailangan ng agarang aksyon o solusyon. At pangatlo, inilalahad ang mga rekomendasyon, estratehiya o programang maaaring ipatupad upang matugunan ang problema. Dahil dito, nagiging mas sistematiko ang paglalahad ng impormasyon at mas madaling nauunawaan ng mga gumagawa ng desisyon ang mga iminungkahing hakbang. Gayun din, maaari nating mailapat din yung CARS model sa pagsulat ng kritika o review ng mga aklat, pelikula, dula at iba pang mga akda. Maaaring gamitin ng lohika ng CARS model upang maging organisado at masinsinan ang pagsusuri. Una, ipinapakilala ang akda at ang kontekstong kinabibilangan nito. Maaaring ilahad dito ang may akda, yung panahon ng paglikha, at yung kahalagahan ng akda sa isang partikular na larangan. Kalawa, um, maaaring tukuyin ang mga aspektong sinusuri o susuriin gaya ng tema, yung estilo, yung pamamaraan at mga posibleng limitasyon ng akda. Sa ikatlong bahagi, ilahad naman yung mga kritikal na pagsusuri at ebalwasyon ng manunulat batay sa mga pamantayang pampanitikan, pansining o akademiko. So, sa pamamagitan nito o ng ganitong estruktura, nagiging mas malalim at mas makabuluhan ang kritika sapagkat hindi lamang ito naging paglalarawan ng akda, kundi isang masusing pagsusuri sa mahalaga o sa halaga at kontribusyon nito. Ngayon dumako naman tayo sa aplikasyon ng CARS model sa iba't ibang disiplina. So una rito, ang agham panlipunan. So sa mga larangan gaya ng sosyolohiya, psikolohiya, antropolohiya, agham pampolitika at iba pang mga sangay ng agham panlipunan, pangunahing layunin ng pananaliksik na maunawaan ang kilos, karanasan at ugnayan ng mga tao sa lipunan. Dahil dito, ginagamit ang CARS model upang maipakita ang kabuluhan ng isang suliraning panlipunan at kung bakit ito nararapat na pag-aralan. So maaaring ilapat ito sa pamamagitan ng una, paglalarawan ng mananaliksik, no, sa isang mahalagang penomenong panlipunan. So halimbawa, maaaring talakayin ang pagdami ng working student, yung migrasyon ng mga manggagawa kagaya ng mga guro sa kagawaran ng edukasyon na pumupunta ng ibang bansa para doon magturo at magtrabaho o paglaganap ng mga social media o ng social media sa mga kabataan. Layunin nitong maipakita yung na mahalaga at napapanahon ang paksa. Pangalawa, sinusuri yung mga naunang pag-aaral upang matukoy ang kakulangan o limitasyon ng umiiral na literatura. Maaring makita na makita na karamihan sa mga pag-aaral na isinagawa sa ibang bansa nakatuon lamang sa isang partikular na sektor o gumamit ng limitadong metodolohiya. At pangatlo, maaari nating ilahad kung paano tutugunan ng kasalukuyang pag-aaral o ng kasalukuyang pag-aaral ang natukoy na kakulangan. Maaaring magbigay ito ng bagong datos, bagong pananaw, o mas malalim na pag-unawa sa isang suliranin. So, halimbawa, yung pag-aaral tungkol sa akademikong motibasyon ng mga working student. Maaring ipakita ng mananaliksik na bagamat marami ng pag-aaral hinggil sa motibasyon ng mga mag-aaral, kakaunti pa lamang ang tumatalakay sa mga working students sa konteksto ng Pilipinas. Dahil dito, nagiging makabuluhan ang bagong pag-aaral. Maging sa larangan ng edukasyon, ginagamit ang CARS model upang suriin at lutasin ang mga suliraning may kaugnayan sa pagtuturo, pagkatuto, pagtataya, kurikulum at pamamahala ng paaralan.
Dahil ang edukasyon ay isang praktikal na disiplina, karaniwang nakatuon ang mga pag-aaral sa pagpapabuti ng mga gawaing pang-edukasyon. So maaari nating ilapat yung CARS sa pamamagitan ng sa unang move, ilarawan natin ang isang mahalagang usaping pang-edukasyon gaya ng pagbaba ng antas ng pagbasa, no? Yung illiteracy na tinatawag natin, epekto ng online learning o paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo. Pangalawa, maring tukuyin ang mga kakulangan sa mga umiiral na pag-aaral o estratehiya. Maaring makita na hindi pa sapat ang ebidensya hinggil sa pagiging epekto o epektibo ng isang paraan ng pagtuturo o may partikular na grupong hindi pa na pag-aaralan. At pangatlo, ilahad ang ilahad sa pananalisik bilang tugon na ang pananalisik ay tugon sa natukoy na problema. Ang layunin ay hindi lamang makadagdag ng kaalaman kundi makapagbigay rin ng praktikal na rekomendasyon para sa mga guro, administrador at tagapagbuo ng kurikulum. So halimbawa, sabihin natin, ang pag-aaral tungkol sa epekto ng blended learning sa academic engagement ng mga mag-aaral. So maaaring maipakita na bagamat maraming pananaliksik sa online learning, kulang pa ang datos tungkol sa aktual na karanasan ng mga mag-aaral sa senior high school o di naman kaya ay maaring sa mga mag-aaral ng Alternative Learning System o ALS. Gayon din sa larangan ng wika at linguistika, nakatuon ang mga pag-aaral sa pagsusuri ng paggamit ng wika, komunikasyon, diskurso, estruktura ng wika at mga sosyolingwistikong phenomenon. Dahil ang wika ay dinamiko at patuloy na nagbabago, maraming pagkakataon upang makahanap ng mga bagong paksa at puwang sa pananaliksik. So maaari nating ilapat ang CARS sa pamamagitan ng ilahad natin yung kahalagahan ng isang penomenong pangwika gaya ng code switching, language attitudes, o paggamit ng wika sa social media. Pangalawa, tutukuyin na yung mga aspektong hindi pa gaanong napag-aralan. Halimbawa, maaring marami ng pag-aaral tungkol sa code switching, ngunit kakaunti ang tumatalakay dito sa online learning environment. At pangatlo, ipakilala ang bagong pagsusuri o perspektibong gagamitin ng mananalisik upang higit na maunawaan ang penomenong pangwika. Sasabihin nating halimbawa, maaring pag-aralan ang code switching sa mga online na talakayan ng mga mag-aaral upang maunawaan kung paano nakakaapekto ang paggamit ng dalawang wika sa kanilang pagkatuto at pakikipag-ugnayan. Sunod ay ang panitikan. Ginagamit ang CARD sa mga kritikang pampanitikan at pananalisik na sumusuri sa mga akademikong o akdang pampanitikan. Bagamat hindi palaging empirikal ang mga pag-aaral sa panitikan, mahalaga pa rin ang pagkakaroon ng malinaw na dahilan kung bakit kailangang suriin ang isang akda o may akda. Sa paglalapat ng CARS model sa mga panitikan, maaari nating ipakilala ang akda, may akda o teoryang pampanitikan na gagamitin sa pagsusuri. Pangalawa, tutukuyin ang mga aspektong hindi pa nabibigyan ng pansin ng mga naunang kritiko o scholar. Maaaring may bagong teoryang maaaring gamitin o bagong perspektibong maaaring ilapat sa isang akda. At pangatlo, ilahad kung paano magbibigay ng bagong interpretasyon o pag-unawa sa kasalukuyang pag-aaral. Halimbawa, maaaring suriin ang representasyon ng mga kababaihan sa pamamagitan ng kwento ni Hinubebay Rosa Matuti gamit ang feministang pananaw upang matuklasan ang mga aspektong hindi pa gaanong napagtuunan ng pansin ng mga naunang pag-aaral. Gayon din sa disiplinang agham at teknolohiya gaya ng biyolohiya, pisika, chemistry, enhinyeriya at agham pang-computer, nakatuon ang pananalisis sa paglutas sa mga teknikal na suliranin at paglikha ng mga bagong kaalaman o teknolohiya. So maaari nating ilapat ng CAR sa pamamagitan ng ilarawan ang kasalukuyang kalagayan ng isang teknolohiya, sistema o sentipikong usapin. Pangalawa, ipakita ang mga limitasyon ng kasalukuyang pamamaraan, kagamitan o sistema. Maaring mabagal,
magasto, hindi sapat ang umiiral na teknolohiya. At pangatlo, ilahad ang bagong pamamaraan, modelo, aplikasyon o imbensyon na maaaring makatugon sa problema. Halimbawa, sa pagbuo ng isang AI-based attendance monitoring system, maaaring maipakita na ang mga kasalukuyang sistema ay nangangailangan pa ng mga manual na proseso at may posibilidad ng pagkakamali. Bilang tugon, ilalahad ang bagong sistemang gagamit ng artificial intelligence o AI upang maging mas episyente ang proseso. Sa larangan ng negosyo, mahalagang maunawaan ang pag-uugali ng mamimili, estratehiya ng organisasyon, pamumuno at iba pang mga usaping may kaugnayan sa operasyon ng negosyo. Ginagamit ang CARS model upang maipakita kung paano nakatutulong ang isang pag-aaral sa paglutas ng mga problemang pang-organisasyon. Maaari nating gawin una, ilarawan ang isang mahalagang usaping pangnegosyo tulad ng digital marketing, consumer satisfaction, o employee retention. Pangalawa, tukuyin ang kakulangan sa umiiral na estratehiya o pag-aaral. Maring may bagong trend sa merkado na hindi pa sapat ang pagsusuri. At pangatlo, ilahad yung pananalisik bilang paraan upang makapagbigay ng rekomendasyon at solusyon sa mga suliranin ng negosyo. O halimbawa, maaring suriin ang epekto ng social media marketing sa pagdedesisyon ng mga kabataang mamimili upang matugunan ang mga negosyo sa pagbuo ng mas epektibong estratehiya sa marketing. Sa larangan naman ng medisina at kalusugan, ang pangunahing layunin ng pananaliksik ay mapabuti ang kalusugan at kalidad ng mga o ng buhay ng mga tao. Dahil dito, mahalagang maipakita ng mananaliksik ang kahalagahan ng isang suliraning panlipunan o suliraning pangkalusugan at ang pangangailangang magkaroon ng karagdagang pag-aaral. So, magagawa natin ito sa pamamagitan ng una, paglalahad ng lawak ng isang sakit, kondisyon o suliraning pangkalusugan, karaniwang gumagamit ng estadistika at epidemiologikal na datos upang ipakita ang kahalagahan ng paksa. Pangalawa, tukuyin ang mga limitasyon ng umiiral na paggamot, programa o yung kaalaman hinggil sa isang sakit o kondisyon. At pangatlo, ilahad ang layunin ng pag-aaral at kung paano ito makatutulong sa pagpapabuti ng pangangalagang pangkalusugan. So halimbawa, ang pag-aaral tungkol sa stress at mental health ng mga nursing students, maaaring ipakita natin na bagamat maraming pag-aaral tungkol sa mental health ng mga estudyante, kakaunti ang nakatuon sa mga nursing student na sumasailalim sa clinical internship. Ipinapakita rito na sa iba't ibang disiplina na ang CARS model ay isang nababaluktot dahil maaari nating iakma naman yung CARS model ayon sa disiplina at universal na balangkas para sa akademikong pagsulat. Bagamat pare-pareho ang tatlong pangunahing yugto, yaong establishing a territory, establishing a niche, occupying the niche, no, ang mga paraan ng pagsasakatuparan ng bawat yugto ay naaayon sa layunin, pamamaraan, maging sa tradisyon ng bawat disiplina. Sa agang panlipunan, edukasyon, wika, panitikan, at teknolohiya, negosyo at disiplina o medisina, magsisilbi itong gabay upang maipakita ang kabuluhan ng isang paksa. Matukoy ang mga puwang ng umiiral na kaalaman at maipaliwanag din yung ambag ng isang pananaliksik. Dahil dito nanatiling mahalagang kasangkapan yung modelong CARS sa paglikha ng mga akademikong teksto, no, na malinaw, lohikal at makabuluhan. Hindi lamang sa iba't ibang disiplina, iba't ibang genre, ilalapat yung konsepto ng CARS model. So, ipinapakita rin ang aplikasyon ng CARS model sa iba't ibang wika na bagamat magkaiba ang mga rhetorical na tradisyon,
kultura at konbensyon ng akademikong pagsulat, nananatiling mahalaga ang tatlong pangunahing tungkulin ng introduksyon, yung pagpapakita ng kahalagahan ng paksa, ang pagtukoy ng puwang na umiiral na kaalaman, at ang paglalahad ng ambag ng kasalukuyang pag-aaral. So, sa iba't ibang wika tulad ng Ingles, Tsino, Filipino, Hapones, Koreano, Arabe at Espanyol, makikita yung mga elementong ito bagamat magkakaiba ang paraan ng kanilang pagsasakatuparan. Sa mga artikulong nakasulat sa Ingles, no, karaniwan na mas direkta yung pagtukoy ng mga puwang sa pananaliksik. Samantalang sa mga tekstong Tsino, Hapones at Koreano, may mga o mas maingat yung at hindi gaanong lantad yung pagpuna ng mga sa mga naunang pag-aaral bilang paggalang sa umiiral na kaalaman. Samantalang sa wikang Filipino, higit na binibigyang diin yung lokal na konteksto at kabuluhang panlipunan ng pananaliksik. Habang sa mga tekstong Arabe at Espanyol ay karaniwang mas malawak ang pagtalakay sa kontekstong theoretical at pangkasaysayan bago ilahad ang layunin ng pag-aaral. Pinapakita nito na bagamat may pangkalahatang bisa yung CARS model sa iba't ibang wika, ang paggamit nito ay naaangkop at nagbabago ayon sa pamantayan ng bawat akademikong komunidad o yung tinatawag nating discourse community. Dahil dito, mahalagang maunawaan ng mga mananaliksik na hindi lamang ang istruktura ng CARS model, no? Kundi pati rin ang mga aspektong pangwika at pangkulturang nakaapekto sa akademikong pagsulat sa iba't ibang wika. Ngayon ay dumako naman tayo sa pagtataya, no, pagtataya ng mga introduksyon o paano tayain ang mga introduksyon sa pamamagitan ng CARS model. So, nararapat na isaalang-alang ang sumusunod na mga tanong kapag tayo ay sumuri, no, mag-evaluate ng isang introduction gamit ang CARS model. So, itanong natin sa ating sarili, does the introduction of the piece of writing you are working with establish the importance of the paper's topic with the discipline? So, ang unang tungkulin ng introduction ay ipakita kasi kung bakit mahalagang pag-aralan ang isang paksa. So, sa bahaging ito, inilalagay ng mananaliksik ang kanyang pag-aaral sa mas malawak na konteksto ng isang disiplina. Hindi sapat na sabihin lamang na interesante ang paksa, no? Kailangan maipakita kung paano ito nakaugnay sa mga kasalukuyang issue, yung pangangailangan o suliranin sa partikular na larangan. Sunod ay, does it mention commonly accepted ideas about the topic? So matapos maipakita yung kahalagahan ng paksa, ang karaniwang inilalahad na ang mga ideyang malawak ng tinatanggap ng mga eksperto. Ang mga ito ay nagsisilbing pundasyon sa pag-aaral. So, ang mga pangkalahatang kaalamang ito ay maaaring magmula sa mga teorya, konsepto, mga batas, o resulta ng maraming naunang pag-aaral na napatunayan na sa paglipas ng panahon. Sunod ay, does it discuss previous research related to the topic? So, ang introduction ay hindi dapat nakabatay lamang sa personal na obserbasyon ng mananaliksik. So, kinakailangang maipakita na may kaalaman siya sa mga naunang pag-aaral na isinagawa tungkol rin sa paksa. So, sa bahaging ito, inilalahad ng ang mahalagang natuklasan, yung metodolohiyang ginamit at yung konklusyon ng mga nakaraang pananaliksik. Ang prosesong ito ay tinatawag ding review of related literature or studies na sa pinaikling anyo. So, hindi lamang simpleng pagbubuod ng mga pag-aaral ang layunin nito. Mahalaga ring maipakita kung paano magkakaugnay ang mga natuklasan at kung paano nakatutulong ang mga ito sa pag-unawa sa paksa. Sunod
na tanong na dapat ding Sunod na tanong na dapat ding isaalang-alang ay, does it challenge existing beliefs about the topic? So isa sa mga paraan upang makabuo ng bagong kaalaman ay ang pagtatanong ng mga matagal ng pinaniniwalaan. Sa bahaging ito, maaaring hamunin ng mananaliksik ang mga tradisyonal na pananaw kung may sapat na dahilan upang gawin ito. So hindi nangangahulugan na mali ang mga dating paniniwala o mga dating resulta ng mga naunang pananalisik. Sa halip sinusuri kung ang mga ito ay nanatiling wasto sa kasalukuyang konteksto. Panibang tanong, does it demonstrate a gap in current research on this topic? So ito ang sentral na bahagi ng move to, no, ng CARS model. So ang research gap ay tumutukoy sa isang aspekto ng paksa na hindi pa sapat na napag-aralan, hindi pa nalilinaw o hindi pa natutugunan ng mga umiiral na pananaliksik. Ang research gap ay maaaring una, kakulangan ng pag-aaral sa isang partikular na populasyon, no? Yung population na napag-aralan ay ay partikular lamang at hindi pangkalahatan. Kakulangan ng pag-aaral sa isang tiyak na lugar, no? Yung local of the study. Hindi pagkakasundo ng mga resulta ng mga naunang pag-aaral. Ibig sabihin, may magkaibang resulta, nagbabanggaan yung kanilang mga resulta. Pangal Kakulangan ng paggamit ng isang partikular na teorya o metodolohiya, pagbabago ng konteksto, at pagbabago ng konteksto na nangangailangan ng panibagong pagsusuri. Pang-anim, maaari rin nating itanong na, does it ask question about current knowledge in the field? So matapos makita ang kakulangan o yung gap sa umiiral na literatura, natural na lumitaw ang mga tanong na nangangailangan pa ng kasagutan. So ang mga tanong na ito ay nagpapakita na hindi ganap na nalutas o nalulutas o nauunawaan ng isang issue. Nagiging daan ito na ang mga naging daan ang mga ito upang matukoy, no, ang direksyon ng pananaliksik. Sunod, pang-pito, does it name an area of research that needs to be extended? So bukod sa pagtukoy ng research gap, maaring banggitin ng mananaliksik ang mga bahagi ng paksa na nangangailangan pa ng mas malawak na pagsusuri. So ipinapakita nito ang mga larangan na ang mga larangan ay patuloy na umuunlad at marami pang aspekto ang maaaring lutasin. Pangwalo, does it explain the purpose of the paper? So pagkatapos may pakita yung kahalagahan at kakulangan sa umiiral na literatura, kailangang malinaw sa bahagi ito na sabihin kung ano ang layunin ng pag-aaral. Ito ang bahagi kung saan direktang sinasabi ng mananaliksik kung ano ang nais niyang malaman, ilarawan, suriin, ihambing o ipaliwanag. So karaniwang gumagamit ng mga pahayag tulad ng layunin ng pag-aaral na ito, nilalayo ng pananaliksik na ito, sinusuri ng pag-aaral na ito, no? Ganong mga pahayag ay ginagamit natin sa paglalahad ng ating mga layunin. So, ang malinaw na layunin ay tumutulong sa mga mambabasa na maunawaan kung ano ang aasahan sa kabuuan ng papel. Pansyam, maaari nating itanong, no, does it name the focus of the research? Okay, ang focus ay may espesipiko o mas espesipiko kaysa pangkalatang layunin. So inilalarawan nito kung sino, saan, at ano ang pangunahing paksa ng pag-aaral. So maaaring kabilang dito ang mga kalahok, yung institusyon, lokasyon, no, yung panahon ng pananaliksik o pag-aaral, partikular na mga variable na kasangkot, no, sa gagawing pag-aaral. Pansampu, maaari ring itanong, no, does it
list the primary findings of the research. So sa ilang artikulong pangagham, lalo na sa mga international na journal, may maikling paglalahad agad ng pinakamahalagang natuklasan sa introduksyon. Layo nitong bigyan ang mga mambabasa ng paunang ideya tungkol sa ambag ng pananaliksik. At panghuli, maaari din nating itanong na does it outline the section o the sections of the research? So sa huling bahagi ng introduksyon, maaari nating ilarawan, no, yung magiging istruktura ng papel upang magsilbing gabay naman ito sa mga mambabasa para mas madali nilang masundan, no, yung tunguhin ng ating pananaliksik. Ngayon ay dumako tayo sa isang pag-aaral na isinagawa ni Yashin at saka ni Kamaria, no? Na pinamagatang The Application of Sway's Model in Writing a Research Article Introduction. So dito ay ito ay isang pag-aaral na ginamitan ng modelong CARS ni Swale, no? Ito ay isang pag-aaral na kung saan ay sinuri ang iba't ibang research introduction ng iba't ibang mananaliksik. Mag-umpisa tayo sa rasyonal ng pag-aaral. So sinasabi ni Peacock 2002 na ang artikulong pananaliksik ay isa sa mahalagang anyo ng akademikong pagsulat na nagsisilbing daluyan para sa pagpapalaganap at pagpapalitan ng kaalaman sa daigdig ng akademya. Isa sa mga mahalagang bahagi ng isang artikulong pananaliksik ay ang introduction. So ayon kay Sanfield 2007, isa itong bahagi ng artikulong pananaliksik na nag-uugnay sa mga mambabasa sa isinagawang pag-aaral ng mananaliksik. Natukoy ni Yashin at Kamaria ang suliranin na nangangailangan ng isang pamantayang balangkas sa pagsulat ng introduksyon upang malinaw na maipahayag ang layunin ng pag-aaral at mahikayat ang mga mambabasa, taga-suri at editor na tanggapin ito para sa publikasyon. Kaya naman ginamit ang CARS model o yung Create a Research Space ni Swale para sa pag-aaral na ito. So nilayon ng pag-aaral na ito na masagot ang tanong na paano ginamit o ginagamit ang modelo ni Swale sa pagbuo ng introduksyon upang maipahayag ng malinaw at mabisa ang pangunahing diwa ng isang artikulong pananaliksik. Sa tiyak na paglalahad, ang mga sumusunod ay ang layunin ng kanilang pag-aaral. Una, masuri ang introduksyon ng mga artikulong pananaliksik gamit ang modelong CARS ni Swale, maipakita ang mga pagkakaiba sa struktura ng pananaliksik, artikulong pananaliksik, at magmungkahi ng isang alternatibong solusyon para sa mga manunulat sa pangkalahatan at sa mga mag-aaral sa antas graduado, partikular sa pagsulat ng isang mahusay at angkop na introduksyon ng artikulong pananaliksik. Ang pag-aaral na ito ay ginamitan ng CARS model ni Swale 1990. So ito yung may tatlong yugto o tatlong move. Una ay yung establishing a territory, pangalawa ay ang establishing a niche, pangatlo ay ang occupying the niche. So pamilyar naman tayo dyan sapagkat natalakay na natin yan. Subalit ito ay nerebisa, no, ni Swale noong 2004. So ganun pa rin, yung una, establishing a territory, pangalawa, establishing a niche, samantalang meron lamang nabago sa ikatlong move. Tinawag niya itong presenting the present work. At ito ay mayroon ng
pito, no? Pitong mga step. So, nandyan yung pito, yung announcing present research, no? Research, no? Presenting research questions, definitional clarifications, yung summarizing methods, announcing principal outcomes, no? Stating the value of the present research and outlining the structure of the paper. So, kung mapapansin ninyo, yung tatlong step rin ng nakaraang modelo ni Swale noong 1990 ay makikita o kitaan pa rin dito sa um, bagong modelo ni Swale noong 2004. Pero may ilan lamang siyang naidagdag. Ngayon dumako tayo sa paglalapat ng modelong cars, no, ayon sa pagsusuri ni Swale sa iba't ibang genera. So, sa kanyang isinuri na pag-aaral na ginawa ni Samraj 2008, ng focus ay ang introduksyon ng mga thesis sa antas masterado sa larangan ng filosofiya, biolohiya at linguistika. So natuklasan niya sa kabuuan ang mga introduksyon ng thesis sa tatlong disiplinang nabanggit ay sumunod sa tatlong move at iba't ibang hakbang na nakapaloob sa modelong CARS. Bagamat may ilang hakbang lamang na hindi lumitaw sa mga thesis ng filosofiya. Gayun din sa isinagawang pag-aaral nila Carbonell Olivares, ni Hill Salomon at Soler Monreal noong 2011. So, ang focus naman nila yung introduksyon ng mga thesis doktoral. So, natuklasan nilang hindi lahat ng introduksyon ay ganap na sumunod sa modelong CARS ni Swale. Gayunpaman, ang pagkakasunod ng Move 1, Move 2 at Move 3 ay nanatiling pinakakaraniwang sinusunod sa estruktura o sa estruktural na padron. So, may ilan pa ring kakaunting hindi nasunod, pero nandoon pa rin yung pagkakasunod ng tatlong move, no? Yung establishing a territory, yung establishing a niche, yung at occupying the niche. Ngayon dumako tayo sa pagsusuri na ginawa ni Swale o ni Yashin rather at ni Camaria, no, ng iba't ibang introduksyon base sa iba't ibang disiplina. So, nandito yung, ayan, yung kay Samraj pa rin, introduksyon ng mga pag-aaral sa pag-uugali ng mga hayop, no, sa kagubatan at biyolohiyang konserbasyon. So, natuklasan niyang ang introduksyon ng mga pag-aaral sa dalawang larangan, no, yung pag-uugali ng hayop, behavior ng mga animal sa wildlife at saka sa biyolohiyang konserbasyon, no, na sumunod sa lahat ng bahagi ng mga move na nakapaloob sa binagong modelo ni Swale. Samantalang sa pag-aaral o pagsusuri naman nila sa pag-aaral ni Golubyoski noong 1999, no, na ang focus ay introduksyon ng mga artikulong pananaliksik na isinulat sa wikang Polish at saka sa wikang Ingles. So natuklasan nila na ang mga introduksyon sa wikang Polish ay hindi lubos na nakaayon sa modelong Swale, na hindi kagaya naman sa wikang Ingles. Ang ginamit na metodo sa pag-aaral na ito ay ang nirebisang modelo ni CARS noong 2000, modelong CARS, no, noong 2004. So, kanyang ipinaghambing yung tatlong artikulong pananaliksik na isinulat ng mga profesional na manunulat at yung 7 artikulong pananaliksik na inilathala sa English Education Journal o EEJ, Tomo 1, bilang 1 noong 2010. So, sa resulta ng kanyang pananaliksik, sinasabi sa tatlong
artikulong pananaliksik, ipinakita na bagamat hindi lahat ng akbang ng modelong Carr-Chiswell ay naisagawa doon sa tatlong artikulo, malinaw na at makabuluhan ang paglitaw ng tatlong yugto o move sa bawat artikulo. So, ibig sabihin, makikitaan pa rin na nandoon yung mga elemento o steps, sabihin nating steps, no, na ng CARS model. Okay, samantalang sa 7 artikulo mula sa English Education Journal, 3 lamang ang sumunod sa struktural na modelo, no? Modelong CARS. Okay? 2 ay hindi nakasunod at isa ang nakapagpakita, no? Isa yung nakapagpakita na hindi pangkaraniwang yugto na wala, no? O hindi karaniwan sa estruktura ng CARS model. Sa konklusyon, sinasabing hindi lahat ng artikulong sinuri ay ganap na sumunod sa lahat ng akbang ng modelong CARS. Karamihan sa mga ito ay nagpakita ng sariling padron ng organisasyon. May ilang artikulong nagpakita ng iba't ibang pagkakasunod ng mga yugto at mga hakbang na wala sa karaniwang istruktura ng CARS. At ang modelong ito ay nagbigay ng malinaw na balangkas, bagamat nakikitaan ng hindi pangkaraniwang pagkakasunod yaong ibang mga artikulo. So, malinaw pa rin na ang balangkas pagbuo ng introduksyon sa pamamagitan ng tatlong pangunahing yugto, no, yung paglatag ng teritoryo, pagtukoy sa puwang, at ang paglalahad sa kasalukuyang pananaliksik. So, ang kahalagahan ng nasabing pananaliksik ay nagmumungkahi ng isang sistematikong balangkas na magsisilbing gabay, no, sa pagsulat ng akademikong introduction sa mga pag-aaral sa antas graduado at magbigay ng batayan sa mga guro at tagapagturo ng akademikong pagsulat, no, na gamitin yung CARS model bilang estratehiyang pedagogikal sa pagtuturo ng pagsulat, no, na lalo na ng pananaliksik. Ang limitasyon nito, limitado lamang yung bilang ng mga naunang pananaliksik na ginamit bilang batayan sa mga datos at hindi sapat yung bilang ng mga artikulong isinailalim sa pagsusuri upang makabuo ng mas malawak na paglalahad ng mga epekto o yung bisa ng CARS model. Okay. Bilang rekomendasyon, so kinakailangan ng mas malawak na paggamit ng modelong CARS bilang isang gabay ng pagsulat ng introduksyon ng artikulong pananaliksik. Pangalawa, gamitin sa akademikong pagsulat ang modelong CARS bilang isa sa mga batayang balangkas. At pangatlo, pagsasagawa ng mga pag-aaral pa na may mas malawak na saklaw ng datos, iba't ibang disiplina, at mas maraming kalahok o mananaliksik na taga-suri. Ayan, hanggang dito na lamang yung aking pag-uulat. Napakahaba ng aking oras, ano? So, narito yung aking mga sanggunian na pinagkuhaan ng aking mga impormasyon. Sa muli, magandang araw at maraming salamat po sa lahat.